Sa isang kwartong walang bintana, tanging ang liwanag mula sa 12 monitor ang nagsisilbing ilaw. Bawat isang screen ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng kanyang malawak na mansyon. Ang sala, ang kusina, ang hardin, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang nursery ng kanyang anak. Dito nagkukulong si Tiago Carvalho. Mula sa kanyang mamahaling leather na upuan, pinanood niya ang bawat galaw ng bagong kasambahay, si Livia. Kitang-kita niya sa Monitor 4 ang pagpasok nito sa silid ni Alice. Bawat kilos nito, bawat paghinga ay sinusuri niya. Naghahanap siya ng mali, ng isang senyales ng kapabayaan, ng kahit anong dahilan para patunayan na tama ang kanyang pag-aalinlangan. Isang malakas na tunog ng preno, ang pagkabasag ng salamin, ang nakabibinging katahimikan bago ang unang iyak ng isang sanggol. Napapikit si Tiago, ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa braso ng kanyang upuan. Ang alaala ay parang isang matalim na bubog na patuloy na tumutusok sa kanyang puso. Gaano man katagal na itong nakalipas, hindi na niya hahayaang maulit iyon. Hindi na muli. Sa screen, dahan-dahang lumapit si Livia sa kuna ni Alice. 1 taon na ang nakalipas mula noong aksidente, pero para kay Tiago, kahapon lang nangyari ang lahat. Kahapon lang niya huling nayakap ang kanyang asawang si Annalyn. Kahapon lang niya huling narinig ang malambing nitong tinig. Napatigil siya sa paghinga habang pinapanood niya ang pagyuko ni Livia sa kuna. Ang anino nito ay bumalot sa maliit na katawan ni Alice. Isang parte sa kanya ang gustong sumigaw, gustong tumakbo papasok at itulak palayo ang estrangherang ito. Ngunit ang nakita niya ay hindi karahasan, kundi ang pinong pag-iingat. Dahan-dahan niyang inangat ang sanggol na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Inayos niya ang kumot nito at sa isang paraan na hindi pa nakikita ni Tiago mula sa ibang yaya, ngumiti ito sa kanyang anak. Isang totoong ngiti. Kumunot ang noo ni Tiago. Hindi ito ang inaasahan niya. Sir Tiago? Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Agad niyang pinatay ang main monitor sa kanyang harapan bago nagsalita. Pasok! Pumasok si Manang Elena, ang kanilang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya niya mula pa noong bata siya. May dala itong isang tasa ng kape. Inilapag niya ito sa mesa, ngunit ang mga mata niya ay napako sa mga monitor na nakasindi pa sa dingding. Hindi pa rin po ba kayo natutulog, sir? Malumanay na tanong nito. Hindi sumagot si Tiago. Ang kanyang atensyon ay bumalik sa mga screen. Bumuntong hininga si Manang Elena. Sir, alam kong nag-aalala kayo, pero hindi po ata tama ito, ang paglalagay ng mga kamera sa buong bahay. Para naman pong hindi tayo nagtitiwala sa kanya. Hindi nga ako nagtitiwala. Mabilis na sagot ni Tiago. Ang boses ay malamig at matigas. Hindi ako pwedeng magtiwala sa kahit sino pagdating kay Alice. Mabait na bata si Livia. Nakikita ko sa mga mata niya. Ang mga mata ay pwedeng manlinlang, Manang, sabi ni Tiago. Hindi inaalis ang tingin sa Monitor 4. Ang camera, hindi. Ipinapakita nito ang lahat. Umiling na lamang si Manang Elena. Alam niyang wala siyang magagawa. Mula nang mamatay si Ma'am Annalyn, isang mataas na pader na ang itinayo ni Tiago sa paligid niya. Sige po, sir. Iiwan ko na po dito ang kape niyo. Lumabas ang matanda. Isinara ang pinto ng marahan. Naiwan muli si Tiago sa artipisyal na liwanag ng kanyang mga monitor, sa kanyang sariling bilangguan ng takot at pagdududa. Pinanood niya si Livia na pakainin si Alice. Pinanood niya itong palitan ang lampin ng sanggol. Pinanood niya itong maglakad-lakad sa silid habang kinakantahan ang kanyang anak. Walang mali. Perpekto ang bawat galaw. Masyadong perpekto. Sumapit ang gabi. Si Alice, na madalas ay hindi mapakali, ay mahimbing na natutulog sa mga braso ni Livia.
Inilapag siya nito, pabalik sa kuna, hinaplos ang kanyang pisngi, at nanatili sa tabi nito ng ilang minuto. Nagsimula ng makaramdam ng pagod si Tiago. Marahil ay tama si Manang Elena. Marahil ay sobra na ito. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang tunog ng nababasag na salamin ang kanyang naririnig. Nang akmang tatayo na siya, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa speaker. Umiiyak si Alice. Sa monitor, agad na bumangon si Livia mula sa maliit na kama sa tabi ng kuna. Muli niyang binuhat si Alice at sinimulang ihele ito. Ngunit hindi tumitigil sa pag-iyak ang sanggol. Pinanood ni Tiago ang kanyang mga kamao ay muling kumuyom. Ito na. Ito na ang pagsubok. Dito niya makikita kung hanggang saan ang pasensya ng babaeng ito. Ngunit hindi sumigaw si Livia. Hindi siya nainis. Sa halip niyakap niya ng mas mahigpit si Alice, idinuyan ito ng marahan at nagsimulang humimig. Isang pamilyar na himig. Napakunot ang noo ni Tiago. Saan niya narinig ang kantang iyon? At pagkatapos, nagsimula ng kumanta si Livia. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-aalaga na dumadaloy mula sa mga speaker at pumupuno sa tahimik na kwarto. Tulog na, aking munting bituin, ang buwan ay nagbabantay sa tin. Natigilan si Tiago. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Bawat salita, bawat nota ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. May mga anghel sa iyong panaginip na aawit ng pag-ibig. Bigla siyang napatayo. Ang kanyang upuan ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Imposible, walang nakakaalam ng kantang yon. Walang iba. Iyon ang kantang nilikha ni Annalyn para kay Alice noong nasa sinapupunan pa lamang ito. Ang kantang inaawit nito, gabi-gabi, habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kantang kinanta nito sa huling pagkakataon, ilang oras bago ang aksidente. Ang iyak ni Alice sa monitor ay unti-unting humina. Napalitan ng mahinang paghikbi hanggang sa ito'y naging mahimbing na paghinga. Ang kanta ni Livia ay gumana. Ang kanta ng kanyang asawa. Paano? Paano nangyari ito? Ang pagdududa ni Tiago ay biglang nag-ibang anyo. Hindi na ito simpleng kawalan ng tiwala sa isang kasambahay. Ito ay naging isang malalim at nakakabagabag na misteryo. Ang babaeng nasa screen na may maamong mukha at malumanay na tinig ay biglang naging isang palaisipan. Hindi ito nagkataon lang. Sigurado siya. Nakatitig siya sa imahe ni Livia sa monitor na ngayon ay dahan-dahang inilalapag muli ang natutulog na si Alice sa kuna. Ang liwanag mula sa nightlight ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha at sa isang sandali, para siyang nakakita ng multo. Ang takot na nararamdaman niya para sa kaligtasan ni Alice ay napalitan ng ibang uri ng takot. Isang takot sa hindi niya malamang katotohanan na dala ng babaeng ito sa loob ng kanyang pamamahay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa monitor. Ang refleksyon ng kanyang naguguluhang mukha ay bahagyang nakikita sa salamin ng screen. Sino ka? Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at isang bagong sibol na pangamba. At bakit mo alam ang kanta ng asawa ko? Isang nakakabinging katahimikan ang bumati kay Livia sa kanyang unang umaga sa mansyon ng mga Carvalho. Kahit ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng kusina ay tila malamig. Para siyang gumagalaw sa loob ng isang magandang litrato. Perpekto, ngunit walang buhay. Good morning po, Manang Elena. Bati niya sa matandang kasambahay na naghahanda na ng almusal. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting nagbigay ng kaunting init sa malamig na umaga. Good morning, Hija. Kamusta ang tulog mo? Hindi ka ba nahirapan kay Alice? Okay lang po, Manang. Medyo umiyak lang po siya kagabi, pero napatahan ko rin naman po. Sagot ni Livia habang nagsasali ng tubig sa baso. Hindi niya binanggit ang kakaibang pakiramdam niya kagabi. Ang pakiramdam na tila may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya.
Kahit na mag-isa lang siya sa kwarto, kasama ang sanggol, marahil ay naninibago lang siya. Ganoon siguro talaga sa isang bagong lugar, sa isang bagong trabaho. Pinilit niyang alisin yon sa kanyang isip. Ang mahalaga ay si Alice. Ang batang yon ang dahilan kung bakit siya narito. Para sa kanya at para sa pamilya niyang umaasa sa kanya. Pagkatapos ng mabilis na almusal, umakyat na siya sa nursery. Nadatnan niyang gising na si Alice, tahimik na nakatingin sa mga laruang nakasabit sa itaas ng kuna nito. Walang emosyon ang mga mata ng bata, isang bagay na dumurog sa puso ni Livia. "Good morning, beautiful girl," malambing niyang bati. Kinuha niya ang sanggol mula sa kuna, niyakap ito at hinalikan sa noo. "Ready na ba tayo para sa ating bagong araw?" Hindi sumagot si Alice, ngunit naramdaman ni Livia ang bahagyang paggalaw nito sa kanyang mga braso. Isang maliit na senyales, pero para sa kanya, sapat na yon. Habang pinapaliguan at binibihisan ng bata, hindi niya maiwasang mapansin ang mga binti nito. Manipis at walang lakas. Ito ang resulta ng aksidente. Ito ang dahilan kung bakit tila nawalan na rin ng buhay ang buong bahay na ito. Naalala niya ang kanyang mga pangarap, ang pag-aaral niya ng physical therapy, lahat ng libro, lahat ng puyat, lahat ng sakripisyo. Nawala ang lahat ng yon nang malugi ang maliit na negosyo ng kanyang ama. Ngayon, isa na lamang siyang kasambahay, pero habang nakatingin siya kay Alice, isang determinasyon ang bumuhay sa kanyang loob. Hindi lang siya isang kasambahay. Maaaring hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral, pero ang kaalaman ay nasa puso at isip pa rin niya. Matapos pakainin si Alice, maingat niya itong inihiga sa isang malambot na banig sa sahig. "Okay, baby girl, maglalaro tayo ng kaunti ha?" Bulong niya. Sinimulan niya sa pinakasimpleng ehersisyo. Dahan-dahan niyang minasahe ang mga binti ni Alice mula hita pababa sa mga talampakan nito. Ang kanyang mga daliri ay marahan, ngunit may sapat na diin, ginigising ang mga natutulog na kalamnan. "Gagaling ka, Alice. Alam ko," patuloy niyang bulong, na para bang ang mga salita niya ay may kapangyarihang magpagaling. Dahan-dahan niyang ibinaluktot at inunat ang mga tuhod nito, paulit-ulit. Habang kinakausap ito tungkol sa mga ibon sa labas ng bintana, sa mga ulap na hugis kuneho, sa kahit anong bagay na maaaring magbigay ng kulay sa tahimik nilang mundo. Sa gitna ng kanyang ginagawa, hindi niya namalayan ang pagdating ni Manang Elena, na tahimik na nanonood mula sa pintuan. "Physical therapist ka ba, Hija?" tanong nito. Puno ng paghanga ang boses. Nagulat si Livia. "Ay, hindi po. Dati po akong nag-aaral pero hindi ko po natapos." Lumapit si Manang Elena at umupo sa sahig, hindi kalayuan sa kanila. Alam mo, tuwang-tuwa siguro si Ma'am Annalyn kung nakikita kanya ngayon. Siya po ang asawa ni Sir Tiago. Tumango ang matanda at isang anino ng lungkot ang dumaan sa mukha nito. Oo, napakabait na tao. Mahal na mahal niya si Alice. Siya ang buhay ng bahay na ito noon. Nang mawala siya, parang namatay na rin ang lahat, pati na si Sir Tiago. Naramdaman ni Livia ang bigat sa puso ni Manang Elena. Iyon pala ang dahilan ng kalungkutan sa mansyon. Ito ay isang bahay na nagluluksa. Huwag mo sanang masamain ang pagiging malamig ni Sir Tiago sa'yo. Dagdag pa ng matanda. Takot lang siyang masaktan ulit. Takot siyang may mangyaring masama ulit kay Alice. Dahil sa mga sinabi ni Manang Elena, mas lalong naunawaan ni Livia ang kanyang amo. Sa likod ng malamig na mga mata at matitigas na salita, may isang pusong nasugatan. Maya-maya pa, isang boses ng babae ang narinig nila mula sa baba. "Manang, nasaan ang pamangkin ko?" "Naku, nandyan na pala si Ma'am Isabel," sabi ni Manang Elena bago tumayo. Ilang sandali lang, pumasok sa nursery ang isang babaeng maganda at elegante. Nakasuot ito ng mamahaling bestida
at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ngumiti ito nang makita si Alice, ngunit nang mapatingin ito kay Livia, tila bahagyang nagbago ang nangiti. Naging mas formal, mas mapanuri. "So, you must be the new help," sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit may himig ng pagmamataas. "I'm Isabel, Alice's tita." "Livia po. Ikinagagalak ko po kayong makilala, ma'am." Magalang na sagot ni Livia. Lumapit si Isabel at binuhat si Alice. "Hello, my sweet angel. Miss ka na ni tita." Hinalikan nito ang bata, ngunit ang mga mata nito ay pasimpleng sumusuri sa buong paligid, pati na rin sa ayos ni Livia. Pakiramdam ni Livia ay sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Isang pakiramdam na hindi niya gusto. Nang magpaalam si Isabel, naiwan si Livia na may kakaibang kaba. May kung anong hindi tama sa mga titig nito. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Kinagabihan, habang nililinis niya ang sala, isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Sa isang side table, may nakapatong na mga picture frame. Kinuha niya ang isa para punasan. Ngunit sa pagmamadali, nadulas ito sa kanyang kamay at bumagsak sa makapal na karpet. Mabuti na lang at hindi ito nabasag. Mabilis niya itong pinulot. Ito ay isang wedding picture. Isang masayang mag-asawa, magkayakap. Ang kanilang mga ngiti ay abot hanggang langit. Ang lalaki ay si Sir Tiago, mas bata, mas masaya. Pero ang babae, napatitig si Livia sa mukha ng babae. Pamilyar. Napakapamilyar ng kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata na tila nangungusap. Para siyang nakita na ito dati. Pero saan? Sinubukan niyang halongkatin ang kanyang alaala, ngunit walang lumalabas. Isang blangkong pader. Ibinalik niya ang picture frame sa mesa, ngunit ang imahe ng babae ay nanatili sa kanyang isipan. Isang pamilyar na estranghera, isang piraso ng nakaraan na hindi niya matukoy kung saan niya iniwan. Habang paakyat siya pabalik sa nursery, dala-dala niya ang bigat ng isang tanong na walang sagot. Hindi alam. Nasa kabilang silid, isang lalaki rin ang binabagabag ng isang tanong tungkol sa kanya. 2 linggo. 2 linggo nang pinapanood ni Tiago si Livia sa pamamagitan ng kanyang mga nakatagong mata. Sa loob ng 2 linggong iyon, wala siyang ibang nakita, kundi ang dedikasyon at pagmamalasakit na ibinubuhos nito kay Alice. Ang bahay na dati nababalot sa katahimikan ay unti-unti nang nagkakaroon ng himig. Ang himig ng mga kwento ni Livia para kay Alice, ang himig ng mga kantang inaawit niya, at ang himig ng mahihinang tunog ng mga laruan habang ginagamit niya ito para sa therapy ng bata. Isang hapon, habang abala si Tiago sa kanyang trabaho sa loob ng kanyang secret room, isang tunog mula sa monitor 4 ang biglang nakaagaw ng kanyang atensyon. Isang halakhak, isang maliit, matinis, at totoong halakhak ng isang sanggol. Nabitawan ni Tiago ang ballpen na hawak niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa screen, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Sa monitor, nakita niya si Livia na nakaupo sa sahig, hawak ang isang makulay na hand puppet na hugis leon. Itinataas baba niya ito sa harap ni Alice, gumagawa ng mga nakakatawang tunog. At si Alice, ang kanyang tahimik at laging walang emosyon na si Alice, ay nakatingin dito. Ang mga mata ay nagningning at ang munting bibig ay nakabukas sa tuwa. "Roar! Roar!" sabi ni Livia. Ang boses ay ginawang mas malaki. "Kakainin ka ng leon." At muli, tumawa si Alice. Mas malakas ngayon. Isang tunog na parang musika. Isang musika na 1 taon nang hindi naririnig ni Tiago. Hindi niya namalayan. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay at hindi pilit na ngiti. Ang pader na yelong itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang lahat ng pagdududa at takot ay panandali ang naglaho, napalitan ng isang mainit na pakiramdam
ng pasasalamat. Ang babaeng ito, ang babaeng pinagdudahan niya, ay nagdala ng tawa pabalik sa kanyang anak. Nagdala siya ng isang sinag ng liwanag sa madilim nilang mundo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Tiago ng matinding konsensya. Nahiya siya sa kanyang sarili. Anong klaseng tao ang naglalagay ng kamera para manmanan ang isang taong nagbibigay ng ganitong klaseng kaligayahan sa kanyang anak? Kinabukasan, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa dati. Hindi na siya dumiretso sa kanyang tago na silid. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa nursery. Ang puso niya ay may kakaibang kaba. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya sila. Hindi sa screen, kundi sa totoong buhay. Nakadapa si Alice sa isang malambot na banig, habang si Livia ay marahang minamasahe ang kanyang likod. Kailangan nating palakasin ang likod mo, baby girl, para matuto kang umupo mag-isa. Malamig na sabi ni Livia. Konti na lang, kaya mo yan. Nakatayo lang doon si Tiago, tahimik na nanonood. Ang paraan ng paghaplos ni Livia, ang pag-aalaga sa kanyang boses, lahat ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Hindi lang trabaho. Hindi sinasadyang natabig ng kanyang siko ang pinto. Gumawa ito ng mahinang ingay. Mabilis na napalingon si Livia. Ang mga mata ay bahagyang nanlaki sa gulat. Sir Tiago? Sa isang iglap, bumalik ang pormalidad. Tumayo siya ng tuwid na para bang nahuli sa isang bagay na hindi dapat ginagawa. I'm sorry, hindi ko sinasadyang mang-istorbo, sabi ni Tiago. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Naglakad siya papasok. Umuwi lang ako ng maaga. Okay lang po, sir, sagot ni Livia, bahagyang nakayuko. Lumuhod si Tiago sa tabi ni Alice. Hinawakan niya ang maliit na kamay nito. Ngumiti ang anak niya sa kanya. At sa sandaling iyon, alam ni Tiago na ang nangiting iyon ay dahil sa babaeng nasa harapan niya. Tumingin siya kay Livia. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng hindi bilang isang pinaghihinalaan, kundi bilang isang tao. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, pero nakita rin niya ang determinasyon. Salamat, simpleng sabi ni Tiago. Nagulat si Livia. Para po saan, sir? Para sa lahat ng ginagawa mo para kay Alice, sabi niya. At ito ang pinakatotoong salitang lumabas sa kanyang bibig sa loob ng isang taon. Nakikita kong bumubuti siya. Isang mahiyaing mamangiti ang sumilay sa mga labi ni Livia. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. At mahal ko po si Alice. Ang simpleng pag-amin na iyon ay muling tumusok sa puso ni Tiago. Tumango siya, hindi na makapagsalita pa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang opisina. Ngunit bago pa niya ito sagutin, isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Si Isabel. Excuse me, sabi niya kay Livia bago lumabas ng kwarto para sagutin ang tawag. Tiago, napatawag ako. Masayang bati ni Isabel sa kabilang linya. Dadaan ako mamaya, ha? I miss my baby Alice so much. Isabel, I'm busy. Kahit sandali lang, may ipapakita lang ako sa'yo. Sige na. Besides, I think we need to talk about your new yaya. May mga napapansin lang ako. Kumunot ang noo ni Tiago. Ang butil ng pagdududa na sinubukan niyang ibaon ay muling sinubukang sumibol dahil sa sinabi ni Isabel. What do you mean? Mamaya na lang. In person. See you. Sabi ni Isabel bago ibaba ang tawag. Bumalik si Tiago sa nursery na may mabigat na dibdib. Ang magaan na pakiramdam kanina ay napalitan na naman ng pag-aalinlangan. Bakit ba napakahirap magtiwala? Gabi na. Mula sa kanyang silid paniniktik, pinanood niyang muli si Livia habang pinapatulog si Alice. Gaya ng dati, kinantahan niya ito ng uyayin ni Annalyn. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito misteryo para kay Tiago. Ito ay isang paalala ng kabutihan. Habang mahimbing nang natutulog ang dalawa,
Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Tiago. Tama na. Sobra na. Hindi ito ang paraan para protektahan ang kanyang anak. Hindi ito ang gusto ni Annalyn. Kinabukasan, tatanggalin na niya ang lahat ng kamera. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, isang malakas at sunod-sunod na tunog ang bumasag sa katahimikan. Pip! Pip! Nagmula ito sa isa sa mga monitor, ang nasa kwarto ni Alice. Isang system malfunction, isang technical error. Sa screen, nakita niyang nagising si Livia. Nagulat. Bumangon ito mula sa kama. Ang muka ay puno ng pagkalito. Hinanap ng kanyang mga mata ang pinanggagalingan ng ingay. Ang kanyang tingin ay umakyat mula sa sahig, sa dingding, hanggang sa isang sulok ng kisame. Doon, sa likod ng isang pekeng smoke detector, isang maliit na pulang ilaw ang kumikindat kasabay ng tunog. Nanigas si Livia sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Hindi na niya pinapansin ang ingay. Ang buong atensyon niya ay nakatuon na sa maliit na pulang tuldok na yon. Isang matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Sa kabilang kwarto, napamura si Tiago habang pinapanood ang lahat. Hindi ngayon. Sinubukan niyang patayin ang alarm mula sa kanyang control panel, ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Ang tiwalang sinisimulan pa lang niyang buuin ay gumuho sa isang iglap. Nakita niya sa screen ang pag-angat ng kamay ni Livia. Dahan-dahang itinuturo ang kamera. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng gulat, kundi isang malalim na sakit at pagkadismaya. Isang tingin ng isang taong pinagtaksilan. At pagkatapos, sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang monitor ay naging itim. Isang salita ang lumitaw sa puting letra. Signal lost. Nawalan siya ng mata sa loob ng kwarto. Napatayo si Tiago. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin ni Livia. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Ang tanging alam niya ay nasa labas ito ng pinto ng kanyang silid paniniktik at sa anumang sandali, ang kanyang pinakatatagong sikreto ay maaaring sumabog. Kinabukasan, sinubukan ni Livia na alisin sa kanyang isipan ang kakaibang ingay kagabi. Isang sunod-sunod na beep na bigla na lang ding nawala. Marahil ay low-bat lang ang smoke detector. O baka isang laruan ni Alice na bigla na lang tumunog. Maraming posibleng dahilan. Pinili niyang paniwalaan ang mga pinakasimpleng paliwanag. Mas importante ang magandang pakiramdam na dala ng umaga. Sa unang pagkakataon, hindi na ganoon kalamig ang hangin sa mansyon. Nadatnan niya si Sir Tiago sa dining area, nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Naghahanda na si Manang Elena ng almusal para sa kanya. Akmang dadaan lang si Livia para kumuha ng gatas ni Alice nang bigla itong magsalita. Livia! Napatigil siya. Po, sir. Ibinaba ni Tiago ang dyaryo. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, walang bakas ng lamig o pagdududa sa mga mata nito. Hindi ka pa nag-aalmusal. Halika, sumabay ka na sa amin. Natigilan si Livia, pati si Manang Elena ay napahinto sa kanyang ginagawa. Sa 2 linggo niya rito, ngayon lang nangyari ito. Lagi siyang kumakain sa kusina pagkatapos na ng kanyang amo. Nakakahiya po, sir. Sa kusina na lang po ako. I insist, sabi ni Tiago. Ang boses ay mahinahon ngunit may awtoridad. Itinuro nito ang upuan sa kanyang tapat. Umupo ka na. Walang nagawa si Livia, kundi sumunod. Dahan-dahan siyang umupo. Pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng isang mikroskopyo. Inilapag ni Manang Elena ang isang plato sa kanyang harapan. May kasamang isang makahulugang ngiti. Tahimik sila habang kumakain. Ngunit ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito mabigat. Mayroon itong bahagyang kagaanan, isang hindi inaasahang pagbabago.
Sinusulyapan niya si Tiago paminsan-minsan. Nakatingin lang ito sa kanyang pagkain. Ngunit pakiramdam ni Livia ay mas kalmado ito ngayon. Ang munting kapayapaang yon ay biglang nawasak ng isang masayang boses ang pumuno sa dining area. "Good morning, family!" Pumasok si Isabel. Suot ang isang mamahaling pang-ehersisyo na damit na parabang hindi pinagpawisan. Lumapit ito kay Tiago at humalik sa pisngi. "Hi, Tiago. Maaga ka yata?" Pagkatapos ay napansin nito si Livia na nakaupo sa lamesa. Ang matamis niyang ngiti ay bahagyang kumupas. "Oh, look who's here. Umaanggulo ka na sa pamilya, ha?" Hindi nakaimik si Livia. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Isabel, stop it," malamig na sabi ni Tiago. "Ako ang nagyaya sa kanya. Sit down." Ngumuso si Isabel pero sumunod din. Kumuha ito ng tinapay at nagsimulang magpalaman. Pero ang mga mata nito ay hindi nawawala kay Livia. Puno ng panunuri at halatang hindi pagkagusto. "Anyway," sabi ni Isabel, "dinalhan ko ng bagong libro si Alice at may dala rin akong juice para sa'yo, Tiago. Freshly squeezed." Kinuha niya ang isang pitzel ng orange juice at nagsimulang magsalin sa baso. "Pakikuha mo nga ako ng isa pang baso, Livia." Utos nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Tumayo si Livia para sumunod. Pagbalik niya, inabot niya ang baso kay Isabel. Ngunit sa sandaling iyon, biglang ikinilos ni Isabel ang kanyang braso na para bang may inaabot. Natabig nito ang kamay ni Livia. Ang orange juice na nasa pitzel ay tumapon. Hindi sa sahig, kundi sa isang folder ng mga importanteng dokumento na nasa tabi ng plato ni Tiago. "Oh my God!" sigaw ni Isabel. "Livia, look what you did! Ang clumsy mo naman!" Nanlaki ang mga mata ni Livia. "Sorry po, hindi ko po sinasadya." Akmang kukunin ni Tiago ang mga papel na basa na. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng inis. Inaasahan na ni Livia ang galit nito. Handa na siyang mapagalitan, masisante. Ngunit hindi sa kanya tumingin si Tiago. Tumingin ito ng diretso kay Isabel. "It was an accident," sabi ni Tiago. Ang boses ay mababa at kontrolado. Tumingin ito kay Livia. "Okay lang, Livia. Kumuha ka ng basahan." Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Isabel at mas lalong nanlamig. "At ikaw, Isabel, mag-ingat ka sa susunod." Natigilan si Isabel, hindi makapaniwala sa narinig. "What? Ako pa ngayon? Siya ang nakatapon." "Nakita ko ang lahat." Simpleng sagot ni Tiago bago tumayo at dalhin ang mga basang dokumento. Naiwan sa lamesa ang dalawang babae. Si Isabel, na ang mukha ay namumula sa galit at hiya. At si Livia, na ang puso ay pinaghalong gulat at isang maliit na tuwa. Ipinagtanggol siya. Sa unang pagkakataon, may kumampi sa kanya sa bahay na ito. At ang taong yon ay si Sir Tiago. Kinahapunan, habang nililinis ni Livia ang sala, muli niyang nakita ang wedding picture na minsan na niyang nabitawan. Pinunasan niya ito ng may pag-iingat. Muli niyang tinitigan ang masayang mukha ng asawa ni Tiago, si Annalyn. Isang matagumpay na social activist, isang babaeng hinahangaan ng marami. Naalala niya ngayon, napanood niya ito minsan sa TV, nagbibigay ng talumpati tungkol sa karapatan ng mga bata. Ang kanyang boses ay puno ng passion. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan. Naalala rin niya ngayon ang kanta. "Tulog na, aking munting bituin." Narinig niya iyon sa isang charity event na dinaluhan ng kanyang ina. Kinanta iyon ni Annalyn para sa mga batang ulila. Isang kantang siya mismo ang nagsulat. Kaya pala pamilyar. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag. Napalingon si Livia. Nakatayo sa likuran niya si Isabel. Nakahalukip-kip. Ang mga mata ay matalim. "Huwag kang masyadong umasa sa kabaitang ipinapakita sa iyo ni Tiago," sabi nito sa mahinang boses na puno ng lason. "Mabait lang yan dahil kailangan niya ng taga-alaga para kay Alice. Pero sa huli,
Mga katulad mo ay mananatiling katulong lang. Hindi kumibo si Livia. Hinigpitan niya ang hawak sa picture frame. Lumapit pa si Isabel. Bumulong na para lang silang dalawa ang makarinig. Isang paalala lang, Livia. Naramdaman ni Livia ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Dito sa bahay na to, mag-ingat ka sa bawat galaw mo. Ngumiti si Isabel. Isang ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Dahil may mga matang laging nakatingin, ang mga salita ni Isabel ay parang lason na kumalat sa isipan ni Tiago. May mga napapansin lang ako. Masyado siyang perpekto. Hindi ba kahina-hinala? Buong araw sa opisina, pilit niyang iwinawaksi ang mga ito. Nakita niya kung paano sinadyang tapunan ni Isabel ang kanyang mga dokumento. Alam niyang nagseselos lang ito. Ngunit ang lason, kapag pumasok na sa sistema, ay mahirap nang alisin. Dahil sa pag-aalala, ipinag-utos niya sa kanyang assistant ang isang bagay na ikinahiya niya ngunit hindi niya mapigilan. Isang mabilis at masusing background check sa pamilya Reyes. Ang resulta ay dumating sa email bago matapos ang araw. Binuksan niya ito ng may kaba. Lahat ng impormasyon ay naroon. Si Livia Reyes, 22 years old, dating top student sa kursong physical therapy. Napilitang huminto dahil sa biglaang pagkalugi ng negosyo ng pamilya. Ang ama, si G. Andres Reyes, ay naloko ng isang business partner. Ngayon, baon sila sa utang. Napahigpit ang hawak ni Tiago sa mouse ng kanyang computer. Baon sa utang. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang butil ng pagdududa na itinanim ni Isabel ay biglang diniligan at nagsimulang tumubo. Posible kaya? Posible kayang ang lahat ng kabaitang ito, ang lahat ng pag-aalaga kay Alice, ay isang palabas lang, isang paraan para makuha ang tiwala niya. At sa huli, ang pera niya, napapikit siya ng mariin. Ayaw niyang maniwala. Ang tawa ni Alice, ang pagbuti ng kalagayan nito, hindi maaring maging kasinungalingan ang mga iyon. Ngunit ang takot na muling maloko at masaktan ay mas malakas. Ang multo ng kanyang nakaraan, ang pagiging masyadong mapagtiwala, ay bumabalik para multuhin siya. Kailangan niyang malaman, kailangan niya ng patunay, minsan at para sa lahat. At sa kanyang isipan, isang desperado at kahiyahiyang plano ang nabuo. Isang pagsubok, isang bitag. Nang gabing iyon, umuwi siyang dala ang isang mabigat na desisyon. Gaya ng dati, dumiretso muna siya sa kanyang silid paniniktik. Pinanood niya si Livia sa Monitor 4. Gaya ng dati, mahimbing na ang tulog ni Alice. Si Livia naman ay nag-aayos ng mga gamit bago matulog. Huminga siya ng malalim. Ito na. Lumabas siya ng kwarto at naglakad papunta sa sala. Walang tao. Kinuha niya ang kanyang mamahaling leather wallet mula sa bulsa ng kanyang coat. Binuksan niya ito. 10 piraso ng bagong limbag na 1,000 piso ang naroon. Sa tabi nito, ang paborito niyang relos, isang Patek Philippe, isang regalo mula sa kanyang yumaong ama na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Iniwan niya ito sa ibabaw ng center table. Nakabukas. Kitang-kita ang pera at ang kumikinang na relos. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang tago na silid. Umupo siya sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nakatutok sa monitor 2. Ang kamera na nakatutok sa sala. Naghintay siya. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog. Isang parte niya ang gustong tumakbo pabalik at bawiin ang wallet. Isang parte niya ang nagdarasal na sana ay hindi ito makita ni Livia. Ngunit ang mas malaking parte niya ay kailangang malaman ang katotohanan. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Livia mula sa pasilyo. May dala siyang basahan at panlinis. Magsisimula na siyang maglinis ng sala, ang huling gawain niya bago matulog. Napahigpit ang kapit ni Tiago sa braso ng kanyang upuan. Hindi siya kumukurap. Nakita ni Livia ang wallet.
Natigilan siya. Dahan-dahan siyang lumapit, na para bang isang hayop na maingat na lumalapit sa isang hindi pamilyar na bagay. Yumuko siya. Tinitigan niya ang wallet, ang pera, ang relos. Sige na. Huwag mong gawin. Bulong ng isip ni Tiago. Ang kamay ni Livia ay dahan-dahang umangat. Ipinikit ni Tiago ang kanyang mga mata. Ayaw niyang makita. Ngunit pinilit niyang idilat muli ang mga ito. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. Ang mga daliri ni Livia ay dumapo. Hindi sa pera, hindi sa relos, kundi sa wallet mismo. Maingat niya itong isinara. Pagkatapos ay kinuha niya ito kasama ang relos. Isang matinding pagkadismaya ang bumalot kay Tiago. Ganoon na lang ba? Ito na ba ang katapusan? Ngunit hindi umalis si Livia. Hindi niya itinago ang wallet sa kanyang bulsa. Sa halip, naglakad siya papunta sa study table ni Tiago sa isang sulok ng sala. Maingat niyang inilapag doon ang wallet at ang relos. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na sticky note at ballpen mula sa lalagyan. May isinulat siya. Idinikit niya ito sa wallet. Nang makaalis siya, agad na pinalaki ni Tiago ang view ng camera. Sinusubukang basahin ang nakasulat. Hindi malinaw. Hindi na siya nakapaghintay. Mabilis siyang lumabas ng kanyang kwarto at nagtungo sa sala. Naroon pa rin ang wallet sa ibabaw ng mesa. Ligtas at hindi nagalaw. Kinuha niya ito at binasa ang maliit na piraso ng papel na nakadikit dito. Isang simple at magalang na sulat kamay. Sir, naiwan niyo po ang inyong wallet at relo. Nilagay ko na lang po dito para sigurado. Good night po. Nabitawan ni Tiago ang wallet. Napaupo siya sa pinakamalapit na sofa. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Isang matinding alon ng hiya at pagsisisi ang humampas sa kanya. Ang babaeng ito, nabaon sa utang at nangangailangan ng pera, ay hindi man lang nag-atubiling hawakan ang hindi kanya. Ang kanyang katapatan ay higit pa sa anumang halaga ng pera. At siya, anong ginawa niya? Pinagdudahan niya ito. Gumawa siya ng isang maruming bitag para subukin ang isang taong wala namang ginagawang masama. Anong klaseng tao ako? Bulong niya sa sarili, ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sa sandaling iyon, isang mas matibay na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi lang dahil sa konsensya, kundi dahil sa utang na loob. Bukas na bukas din, aalisin niya ang lahat ng kamera. Ititigil na niya ang kahibangang ito. Panahon na para magtiwala. Panahon na para magsimulang muli. Tumayo siya at naglakad pabalik sa kanyang silid paniniktik. Ito na ang huling gabi na papasok siya rito. Binuksan niya ang pinto. Handa nang patayin ang lahat ng monitor. Ngunit natigilan siya. Isang anino ang nakatayo sa dulo ng madilim na pasilyo, malapit sa kanyang pinto. Nang humakbang ito, papalapit sa liwanag na nagmumula sa loob ng kanyang kwarto, nakilala niya kung sino ito. Isabel? Gulat na tanong ni Tiago. Nakatayo roon si Isabel, nakasuot ng silk na pantulog. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng gulat. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatitig, hindi sa kanya, kundi sa loob ng kwartong pinanggalingan niya, sa pader na puno ng mga monitor na nagpapakita ng bawat sulok ng pamamahay. Isang matalas at mapanuring na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Kuya Tiago, anong ginagawa mo dyan sa loob? Kinabukasan, may kakaibang tensyon sa mansyon. Naramdaman ito ni Livia pagbaba pa lang niya sa kusina. Si Manang Elena ay tahimik. Si Sir Tiago ay umalis nang hindi man lang nag-aalmusal. At si Ma'am Isabel, na hindi naman dapat naroon, ay nakaupo sa sala na para bang siya ang reyna ng bahay. Livia, halika rito. Utos ni Isabel. Ang boses ay mas matamis kaysa karaniwan. Isang bagay na lalong nagpakaba kay Livia. Lumapit siya ng may pag-iingat. Po, Ma'am Isabel. Ngumiti ito. Isang nangiting hindi umaabot sa mga mata.
May ipapahanap sana ako sa'yo. Matagal ko nang hindi nakikita. Isa siyang maliit na kahon na puno ng mga lumang litrato ni Ate Annalyn. Baka naman nasa bodega lang yon. Sige po ma'am, hahanapin ko po. Sasamahan na kita. Alok ni Isabel para maituro ko sa'yo kung alin doon. Nagtungo sila sa bodega sa likod bahay. Isang silid na puno ng mga lumang gamit, mga kahon at alikabok. Amoy luma at kinalimutan. Tingin ko, nasa itaas yan ang pinakadulong aparador na yan. Sabi ni Isabel, itinuturo ang isang mataas at antigong cabinet. Medyo mataas, pero baka kaya mong akyatin. Mayroong maliit na hagdanan sa gilid. Kinuha ito ni Livia at maingat na inilagay sa harap ng aparador. Umakyat siya. Bawat hakbang ay maingat. Nakikita mo ba? Tanong ni Isabel mula sa baba. Sandali lang po. Sagot ni Livia. Inaabot ang tuktok ng aparador. Makapal ang alikabok. Sinubukan niyang kapain ang paligid. May mga kahon, mga lumang libro. Habang kinakapa niya ang dulo, isang bagay na malamig at gawa sa metal ang kanyang nahawakan. Maliit at bilog. Hindi ito kahon. Ano yan? Tanong ni Isabel. Ang boses ay puno ng kuryosidad. Dahil sa pagtataka, hinila ito ni Livia pababa. Isang maliit na itim na bagay, mas maliit pa sa kanyang kamao, na may isang maliit na salamin sa gitna. Mayroon itong mga kable na nakakabit sa likod na tila pilit na pinutol. Ano po to? Tanong ni Livia habang pinapagpagan ng alikabok. Mula sa baba, nakita ni Livia ang paglaki ng mga mata ni Isabel. Tinakpan nito ang kanyang bibig na para bang nakakita ng isang bagay na nakakakilabot. Oh, my God! Bulong nito, puno ng pagkukunwaring gulat. Kumunot ang noo ni Livia. Tinitigan niyang muli ang bagay sa kanyang kamay. Ang maliit na salamin sa gitna ay parang isang mata. Isang pamilyar na mata. At sa gilid nito, may napansin siyang isang maliit na tuldok. Isang maliit na pulang tuldok. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang ingay at ang pulang ilaw na kumikindat sa dilim ng kwarto ni Alice. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi maaari. Iya, ano yan? Tanong ni Isabel, umaarteng nag-aalala. Hindi kaya. Isa yang... Hindi na kailangang tapusin ni Isabel ang kanyang sasabihin. Alam na ni Livia. Isang camera. Isang spy camera. Nabitawan niya ito. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Tumingin siya sa paligid ng bodega. Ang mga nakatambak na gamit, ang madidilim na sulok, ang mga anino. Ilan pa ang nakatago. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Isabel, lumalapit sa kanya na may pekeng awa sa mukha. Si Tiago, kaya pala alam niya ang lahat. Grabe naman siya. Kawawa ka naman, Livia. Ang bawat salita ni Isabel ay parang isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang ulo. Si Sir Tiago, ang lalaking ipinagtanggol siya kahapon, ang lalaking nagyaya sa kanyang mag-almusal, ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Hindi, kailangan kong umalis dito, sabi ni Livia. Ang boses ay nanginginig. Bumaba siya ng hagdan nang wala sa sarili. Livia, saan ka pupunta? Hindi niya pinansin si Isabel. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng bodega, pabalik sa mansyon. Ang buong bahay na dati unti-unti nang nagiging tahanan sa kanyang paningin ay biglang naging isang kulungan, isang entablado. At siya ang artistang hindi alam na may nanonood. Tumakbo siya papasok sa nursery. Ang lugar na pinakamahalaga sa kanya, tumingala siya. Ang smoke detector, ang pekeng smoke detector, nandoon pa rin. Tumingin siya sa air freshener sa may sulok, sa teddy bear na nakaupo sa estante, sa digital clock sa tabi ng kama. Alin sa mga ito?
Alin sa mga ito ang mga matang nakatago? Ang lahat ng pag-aalaga niya kay Alice, ang mga kantang inaawit niya, ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi nung mga panahong namimiss niya ang kanyang pamilya, ang mga sandaling nagpapalit siya ng damit. Lahat ng yon ay napanood. Isang matinding galit at kahihiyan ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya ay hinubaran siya, hindi lang ng damit, kundi ng kanyang dignidad. Hindi siya pwedeng manatili rito. Hindi na. Kinuha niya ang kanyang bag at sinimulang ilagay ang kanyang iilang gamit. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. May mga luhang gustong kumawala, pero pinigilan niya. Hindi siya iiyak. Hindi sa bahay na ito. Paglabas niya ng kwarto, nagulat siya nang makita si Tiago na nakakatayo sa pasilyo. Kakadating lang nito. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Livia, don't," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Magpapaliwanag ako." Hindi siya sumagot. Naglakad siya papalapit dito. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng sakit ng isang pusong pinagtaksilan. Nang nasa harapan na niya ito, binuksan niya ang kanyang palad. Naroon ang kamera na kinuha niya mula sa sahig ng bodega. Itinapat niya ito sa mukha ni Tiago. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata nito. Mga matang minsan na niyang inakalang nagsisimula ng magtiwala. "Ano to, Sir Tiago?" Ang kamera sa palad ni Livia ay parang isang granada na anumang oras ay sasabog sa pagitan nilang dalawa. Nakatitig si Tiago sa maliit na itim na bagay na yon, pagkatapos ay sa mga mata ni Livia. Ang mga matang dati puno ng pag-asa at kabaitan ay ngayon ni isang malamig at basag na salamin. Wala siyang makitang galit. Ang nakita niya ay mas malala pa. Isang malalim na pagkadismaya. Isang sugat na hindi na kayang gamutin ng simpleng sorry. "Livia, hayaan mo akong magpaliwanag," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi kumibo si Livia. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa sa anumang sigaw. "Ginawa ko yan dahil natatakot ako." Pag-amin ni Tiago, ang bawat salita ay mabigat. "Dahil sa nangyari sa asawa ko, sa anak ko, hindi ko nakakayanin kung may mangyari ulit na masama kay Alice. Kailangan kong makasiguro." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Livia. "Makasiguro? Saan? Na hindi ko sasaktan ng anak ninyo? Na hindi ko siya pababayaan?" Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. "Habang ako po ay ginagawa ang lahat para ibalik ang nangiti sa anak ninyo, kayo naman pala ay nakaupo lang sa isang kwarto at pinapanood ako na para bang ako ay isang kriminal. Hindi sa ganoon, Livia." "Hindi?" Ang boses ni Livia ay nagsimula ng manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang galit. "Ilang linggo, Sir Tiago? Ilang linggo niyo akong pinanood? Nakita niyo ba noong nadulas ako sa banyo? Noong kumakain ako mag-isa sa kusina? Noong umiiyak ako dahil miss ko na ang nanay ko? Nakita niyo ba lahat yon?" Bawat tanong ay parang isang sampal sa mukha ni Tiago. Gusto niyang sumagot, ngunit walang salitang lumalabas. Dahil ang sagot sa lahat ng iyon ay oo. "Ibinigay ko ang lahat," patuloy ni Livia. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Ibinigay ko ang tiwala ko sa inyo. Ibinigay ko ang pagmamahal ko sa anak ninyo na parang tunay kong anak. At anong isinukli ninyo? Pagdududa?" "Patawarin mo ako," sabi ni Tiago. Sinubukan niyang abutin ang braso ni Livia, ngunit mabilis itong umiwas. "Huwag po," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. "Huwag niyo po akong hawakan." Ang simpleng mga salitang iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. "Aalis na po ako," mahinang sabi ni Livia. At sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan.
Natigilan si Tiago. Ano? Hindi. Huwag kang umalis. Livia, please. Kailangan ka ni Alice. Kailangan kita. Umiling si Livia. Hindi po ako kailangan ni Alice. Ang kailangan niya ay isang ama na may tiwala. Paano ko po siya aalagaan sa isang bahay kung saan ang bawat galaw ko ay binabantayan? Hindi po ako mabubuhay ng ganoon. Hindi ko po kaya. Naglakad siya palampas kay Tiago. Pero bago siya tuluyang makaalis, huminto siya sa tapat ng pinto ng nursery. Magpapaalam lang po ako kay Alice. Pumasok siya sa loob. Si Tiago ay naiwang nakatayo sa labas. Pakiramdam niya ay unti-unting dinudurog ang kanyang puso. Narinig niya ang mahinang boses ni Livia mula sa loob. Malambing pa rin, kahit nabasag. Bye-bye baby girl, magpapakabait ka ha? Mahal na mahal ka ni Ate Livia. Pagkatapos ay narinig niya ang pag-iyak. Hindi kay Livia, kundi kay Alice. Isang malakas at desperadong pag-iyak na para bang alam ng sanggol na iniiwan na siya. Lumabas si Livia mula sa kwarto. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Hindi na siya tumingin kay Tiago. Naglakad siya ng mabilis pababa ng hagdan. Sinundan siya ni Tiago. Livia, sandali. Mag-usap tayo. Aayusin natin to. Ngunit si Livia ay parang walang naririnig. Dumiretso siya sa pinto. Binuksan niya ito. Livia, please. Pagmamakaawa ni Tiago, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na kahit siya ay nagulat. Huwag mo kaming iwan. Huminto si Livia sa may pintuan, nakatalikod pa rin sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa isang sandali, umasa si Tiago. Umasa siyang lilingon ito. Babalik. Ngunit hindi ito lumingon. Hindi ko po kayo iniiwan, Sir Tiago. Sabi niya sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Pinipili ko lang po ang sarili ko. Pagkatapos ay humakbang siya palabas. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang mahinang click ng paglock ng pinto ay parang isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Naiwan si Tiago na nakatayo sa gitna ng kanyang malawak at malamig na sala, nakatingin sa saradong pinto. Ang iyak ni Alice mula sa itaas ay patuloy na umuulit sa kanyang pandinig. Ang bahay ay muling naging tahimik. Ngunit ang katahimikang ito ay mas mabigat, mas malungkot, at mas masakit kaysa dati. Dahil ngayon, alam na niya kung ano ang nawala sa kanya. Hindi lang isang yaya, kundi isang pag-asa. Biglang may mga yabag siyang narinig mula sa hagdan. Hindi ito si Livia, si Isabel. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Inilagay nito ang isang kamay sa kanyang balikat. Isang kilos na dapat sana'y nagbibigay ng kapanatagan. Ngunit para kay Tiago, ito ay parang isang mabigat na kadena. Hayaan mo na siya, Tiago. Malambing na sabi ni Isabel. Hindi siya para sa atin. Siguro ito talaga ang dapat mangyari. Tumingin si Tiago sa kamay ni Isabel na nakapatong sa kanyang balikat. Pagkatapos ay sa mukha nito. Wala na siyang makitang awa. Ang nakita niya ay isang bahagyang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay. Hayaan mo na siya, Tiago. Malambing na sabi ni Isabel. Hindi siya para sa atin. Siguro, ito talaga ang dapat mangyari. Naramdaman ni Tiago ang dahan-dahang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Isang galit na mas malamig pa sa yelo. Hinawi niya ang kamay ni Isabel. Umalis ka, sabi niya sa mahina ngunit mapanganib na boses. Nagulat si Isabel. Tiago, what's wrong? Sinabi kong umalis ka, ulit niya. Mas malakas ngayon habang humaharap dito. Umalis ka sa bahay ko, ngayon din. Pero bakit? Wala naman akong ginagawang masama. I'm just trying to comfort you. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Tiago. Comfort me? O baka naman ipinagdiriwang mo na sa wakas ay napaalis mo na siya. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang pagkukunwari ay biglang naglaho, napalitan ng depensa. Ano ang sinasabi mo? Wala akong kinalaman dyan.
Pero huli na. Ang lahat ay malinaw na ngayon kay Tiago. Ang mga bulong, ang aksidente sa almusal, ang pagyaya sa bodega. Lahat ay konektado. Si Isabel ang nag-apoy at siya ang hangal na nagpaapoy. Tapos na ang palabas mo, Isabel. Sabi ni Tiago, ang bawat salita ay may bigat. Nakita ko na ang lahat. Naiwan si Isabel na hindi makapagsalita. Ang kanyang plano ay gumuho sa kanyang harapan. Ngunit hindi na siya pinansin ni Tiago. Ang kanyang atensyon ay nasa iyak na nanggagaling sa itaas. Ang iyak ng kanyang anak na nawalan. Umakyat siya ng hagdan. Bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 kilo. Pumasok siya sa nursery. Si Alice ay namumula na sa kaiiyak. Sa loob ng kuna nito, ang maliliit na kamay ay nakaunat na para bang may hinahanap. Binuhat niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Shh! Tahan na, anak. Nandito na si Daddy. Ngunit hindi tumigil sa pag-iyak si Alice. Lalo pa itong lumakas. Tumingin ito sa paligid ng kwarto. Sa pintuan, hinahanap ang isang mukha na hindi na nito makikita. At sa sandaling iyon, sa gitna ng malawak at walang lamang mansyon, habang yakap-yakap ang kanyang umiiyak na anak, naramdaman ni Tiago ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang katahimikan na dati niyang hinahanap ay ngayon ni isang parusa. Ang mga pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang sarili ay ang mismong mga pader na nagkulong sa kanya sa kadiliman. Wala na si Livia, wala nang tawa, wala nang kanta, wala nang natira. Siya, ang kanyang anak, at ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong walang hugis. Ang mansyon ay bumalik sa dati. Tahimik, malamig, walang buhay. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay mas malakas, mas nakakabingi. Bawat sulok ay nagpapaalala kay Tiago ng isang presensyang wala na. Si Alice ay naging iritable. Madalas itong umiyak sa gabi at halos ayaw nang kumain. Ang mga munting progreso na nakita niya, ang pagtawa, ang pilit na pag-abot sa mga laruan, ay biglang nawala. Para silang bumalik sa simula o mas malala pa. Pinilit ni Tiago na punan ang pagkukulang. Sinubukan niyang magbasa ng mga kwento, kumanta ng mga awit at laruin ang leon na puppet. Ngunit ang tanging isinusukli sa kanya ni Alice ay isang blangkong tingin na minsan ay nauuwi sa pag-iyak. Hindi siya si Livia at alam yon ng kanyang anak. Isang gabi, hindi na makatulog si Tiago. Ang mga sigaw ni Isabel na puno ng galit bago ito tuluyang umalis ay umuulit sa kanyang isipan. Ang iyak ni Alice ay parang mga karayom sa kanyang dibdib at ang imahe ng likod ni Livia habang papalayo. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Bumangon siya at nagtungo, hindi sa kanyang kwarto, kundi sa lugar na sinumpa niyang hindi na niya babalikan, ang kanyang silid paniniktik. Binuksan niya ang mga monitor. Ang mga screen ay nagpapakita ng mga walang laman na silid. Walang Livia na nagpapatulog kay Alice. Walang Livia na naglilinis ng sala. Walang Livia na kumakanta sa kusina. Hindi niya alam kung bakit, pero binuksan niya ang mga na-record na video. Hindi para maniktik, kundi para makita siyang muli. Pinanood niya ang mga unang araw, ang kanyang sariling pagdududa. Pagkatapos ay pinanood niya ang mga sumunod na araw. Ang pag-aalaga, ang pagtawa ni Alice, ang sarili niyang paghanga. At ang huli, ang araw ng paglisan. Inulit niya ang video mula sa bodega. Pinalaki niya ang anggulo. Malinaw na malinaw. Ang pagkukunwari ni Isabel, ang paraan ng pagturo nito sa aparador. Ang paraan ng paggabay nito kay Livia na para bang ito ay isang direktor ng isang dula. Isang dula kung saan siya ang kontrabida at si Livia ang biktima. Napasabunot siya sa kanyang buhok, puno ng pagsisisi. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Paano niya nagawang pagdudahan ng isang taong nagdala ng liwanag sa kanila? Paano niya hinayaang sirain ng laso ni Isabel ang isang bagay na napakaganda?
Pero alam ni Tiago ang sagot. Hindi lang si Isabel ang may kasalanan. Ang ugat ng lahat ng ito ay mas malalim. Ang ugat ay nasa loob niya. Pinatay niya ang video mula sa bodega. Ginalaw niya ang timeline pabalik sa isang petsang matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Ang araw ng aksidente. May kamera sa dashboard ng kanyang sasakyan. Ang video file ay matagal nang nakatago sa isang secured folder sa kanyang computer. Hindi niya ito pinanood, ni minsan. Hindi niya kaya. Pero ngayon, kailangan niya. Kailangan niyang harapin ang pinakamatinding demonyo. Huminga siya ng malalim, ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng mouse. At pagkatapos, pinindot niya ang play. Nagsimula ang video. Isang maulan na hapon. Ang mga windshield wiper ay gumagalaw pabalik-balik. Si Annalyn ay nasa passenger seat. Ang kanyang boses ay malinaw na malinaw mula sa audio recording. Tiago, please. It's our anniversary. Pwede bang unahin mo naman kami kaysa sa trabaho mo kahit isang araw lang? Narinig niya ang sarili niyang sagot. Malamig at naiirita. Annalyn, may emergency sa company. You know I can't just drop everything. Lagi namang may emergency, Tiago. Ang totoo niyan, mas mahalaga na sa'yo ang kumpanya kaysa sa amin ng anak mo. That's not true and you know it. Ang kanilang pagtatalo ay lumalakas. Ang boses ni Tiago ay tumataas. Ang boses ni Annalyn ay nagsisimula ng mabasag. Sa background, maririnig ang mahinang pag-ungol ni Alice mula sa car seat sa likod. Look, I have to take this call. Sabi ni Tiago sa video, kinukuha ang kanyang cellphone. No, don't you dare answer that phone. Kausapin mo ako. Sigaw ni Annalyn, ang boses ay puno ng sakit. Sa video, nakita ni Tiago ang sarili niyang kamay na nag-swipe para sagutin ang tawag. Inilagay niya ito sa kanyang tainga. Ang isang kamay ay nasa manibela. Ang atensyon ay wala na sa kalsada. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Isang malakas na busina. Ang pag-ikot ng manibela. Ang huling sigaw ni Annalyn. Ang tunog ng nababasag na salamin. At pagkatapos, kadiliman. Itinigil ni Tiago ang video. Napasubsob siya sa kanyang mesa. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang mga luhang matagal na niyang kinimkim ay bumuhos na parang isang sirang dam. Umiyak siya. Hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding bigat ng kasalanan. Kasalanan niya. Ang lahat ng ito, ang pagkawala ni Annalyn, ang pagkaparalisa ni Alice, ang kanyang takot, ang kanyang pagkontrol, ang paglalagay ng mga kamera, ang pagpapaalis kay Livia, lahat ay nag-ugat sa isang kasalanang hindi niya kayang aminin, kahit sa sarili niya. Pero ngayon, sa harap ng masakit na katotohanan, naintindihan na niya kailangang protektahan si Alice mula sa ibang tao. Ang kailangan niyang gawin ay protektahan si Alice mula sa kanya, mula sa lason ng kanyang sariling takot at pagkakasala. At ang unang hakbang para doon ay ang pag-amin. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha. Mayroon siyang kailangang gawin. Isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung nasaan si Livia. Pero hahanapin niya kahit saang sulok pa ng mundo. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi para bumalik ito. Hindi para mapatawad siya. Kundi para sabihin dito ang buong katotohanan. Dahil iyon ang nararapat. At dahil iyon na lamang ang tanging paraan para masimulan niyang patawarin ang kanyang sarili. Nagmaneho si Tiago sa gitna ng gabi. Ang kanyang destinasyon ay hindi malinaw. Ang tanging gabay niya ay ang address na nakasulat sa resume ni Livia. Isang lugar na malayo sa kanyang marangyang mundo. Isang maliit na bahay sa isang simpleng subdivision. Nang marating niya ang lugar, nagsimulang umambon. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at simpleng bahay na may ilaw pa sa bintana. Ito na siguro iyon. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at sa loob ng ilang minuto, nanatili lang siya roon. Nakatingin sa bintana. Iniisip kung ano ang sasabihin
Paano niya sisimulan? Ang ulan ay unti-unting lumakas. Sa huli, wala nang salitang kailangan. Tanging isang pusong handang magpakumbaba. Lumabas siya ng sasakyan. Hindi na niya ininda ang malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling damit. Naglakad siya papunta sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat patak ng ulan ay parang isang paalala ng kanyang mga luha. Nakarating siya sa tapat ng pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig. Huminga siya ng malalim. Ipinon ang lahat ng natitirang lakas ng loob. At pagkatapos, kumatok siya. Ang malakas na katok sa pinto ay gumising sa diwa ni Livia. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras ng gabi, sa gitna ng malakas na ulan? Ang kanyang ina ay nag-aalalang tumingin sa kanya mula sa kusina. "Ako na po, Nay," sabi ni Livia. Pinipilit na maging kalmado. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang puso niya ay may kung anong kaba. Pagbukas niya, natigilan siya. Sa labas, nakatayo si Tiago Carvalho. Basang-basa sa ulan, ang kanyang mamahaling damit ay nanlilimahid. Ang kanyang buhok ay bagsak sa kanyang noo. Ngunit hindi ang itsura niya ang nakapagpatigil kay Livia, kundi ang kanyang mga mata. Wala na ang CEO na may awtoridad. Wala na ang among malamig. Ang nakatayo sa harapan niya ay isang lalaking pagod, basag, at puno ng kalungkutan. "Anong ginagawa niyo rito?" tanong ni Livia. Ang kanyang boses ay mas matigas kaysa sa nararamdaman niya. "Livia, please," sabi ni Tiago. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa lamig at sa emosyon. 5 minuto lang, pakinggan mo lang ako. Pagkatapos nito, pangako, hindi na kita guguluhin. Akmang isasara na ni Livia ang pinto. Ayaw na niyang masaktan, ngunit ang ina niya ay lumapit mula sa likuran. "Hija, papasukin mo muna siya. Nagkakasakit na yan sa labas." Malumanay na sabi ng kanyang ina na may awa sa kanyang mga mata. Nag-aalangan man, tumango si Livia. Binuksan niya ng maluwag ang pinto. Pumasok si Tiago sa kanilang maliit at simpleng sala. Nag-iiwan ng mga bakas ng tubig sa sahig. Kumuha agad ang ina ni Livia ng tuwalya. "Upo muna kayo, sir," sabi ng ginang. "Salamat po," magalang na sagot ni Tiago. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo sa harap ni Livia. Nang maiwan silang dalawa, nagsalita agad si Tiago na para bang takot na maubusan ng oras. "Hindi ako naparito para pabalikin ka, Livia." Simula niya. "Hindi rin ako naparito para humingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Naparito ako para malaman mo ang buong katotohanan." Tumingin si Livia sa kanya. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Isang pader sa pagitan nilang dalawa. Huminga ng malalim si Tiago. "Ang paglalagay ko ng kamera, ang pagdududa ko, hindi iyon tungkol sa iyo. Tungkol iyon sa akin." At doon, sa gitna ng kanilang maliit na sala, sa saliw ng malakas na patak ng ulan sa kanilang bubong, ikinuwento ni Tiago ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa araw ng aksidente. Ang pagtatalo nila ni Annalyn sa loob ng kotse dahil sa kanyang trabaho. Ang pagsagot niya sa isang business call habang nagmamaneho. Ang isang saglit na pagkawala ng atensyon. "Ako," sabi ni Tiago. Ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag. "Ako ang dahilan kung bakit kami na aksidente. Kasalanan ko kung bakit nawala si Annalyn. Kasalanan ko kung bakit hindi makalakad si Alice." Ito ang unang pagkakataon na binigkas niya ang mga salitang yon ng malakas. Ang bigat ng pag-amin ay halos magpaguho sa kanya. "Mula noon, nabuhay ako sa takot at sa konsensya. Naniwala ako na kung kokontrolin ko ang lahat, kung babantayan ko ang lahat, hindi na mauulit ang pagkakamali ko. Ang takot na yon. Yon ang nagtulak sa akin na gawin ang isang bagay na kahiyahiya. Yon ang nagbulag sa akin." Habang nagsasalita si Tiago,
Ang pagkuyom ng kamao ni Livia ay unti-unting lumuwag. Ang galit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang kirot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa lalaking nasa harapan niya. Nakita niya ngayon ang tunay na Tiago. Hindi isang malupit na amo, kundi isang taong nagdurusa, biktima ng kanyang sariling pagkakamali, nakakulong sa isang bilangguan ng pagsisisi. "I'm sorry, Livia," sabi ni Tiago, at sa wakas ay tumulo na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. "I'm sorry kung ikaw ang nasaktan dahil sa kaduwagan ko." Katahimikan. Tanging ang ulan at ang mahinang paghikbi ni Tiago ang maririnig. "Nang malugi po ang negosyo ng tatay ko," mahinang sabi ni Livia. Hindi niya alam kung bakit niya yon sinasabi. Sinabi niya sa akin na ang pinakamasakit daw ay hindi ang mawalan ng pera, kundi ang mawalan ng tiwala sa sarili. Tumingin si Tiago sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat sa munting pag-unawa na yon. "Sinusubukan kong ayusin ang mga pagkakamali, hindi lang ang sa akin." Patuloy ni Tiago na para bang gustong ilabas ang lahat. Kahit ang mga problemang iniwan ng pamilya ni Annalyn, may isang kumpanya na nanloko sa pamilya ng tatay niya noon. Hinahanap ko na ngayon para mapanagot. "Kumpanya?" tanong ni Livia. "Isang maliit na real estate company. Alcantara Holdings ang pangalan." Natigilan si Livia. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. "Alcantara Holdings? Oo, bakit?" "Iyan. Iyan po ang kumpanyang nanloko sa tatay ko." Ngayon ay si Tiago naman ang natigilan. Ang dalawang magkaibang kwento ng kanilang buhay ay biglang nagtagpo sa isang hindi inaasahang paraan. Ang sakit ng kanyang nakaraan at ang sakit ng nakaraan ni Livia ay may iisang pinagmulan. Para silang 2 taong nakatayo sa magkabilang dulo ng isang sirang tulay at sa wakas ay nakita na ang nawawalang piyesa. Ngunit bago pa man nila maintindihan ang lahat, may isa pang sinabi si Tiago. "Livia," sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. "May isa pa akong kailangang sabihin sa'yo tungkol sa kung paano mo nalaman ang tungkol sa kamera." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Livia. Hindi iyon aksidente. Ang mga huling salita ni Tiago ay parang isang kidlat na gumuhit sa maingay ngunit tahimik na gabi. Hindi iyon aksidente. Kinabukasan ang ulan ay tumila na, ngunit ang bigat sa hangin ay nananatili. Isang hindi inaasahang alyansa ang nabuo sa pagitan ni Tiago at Livia. Hindi pa pag-ibig, hindi pa pagpapatawad, kundi isang pinagsamang layunin na alamin ang buong katotohanan. Nagmaneho sila pabalik sa mansyon. Tahimik ang buong biyahe. Si Livia ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinoproseso ang lahat ng kanyang nalaman. Si Tiago naman ay nakatutok sa daan. Ngunit ang kanyang isip ay nasa nalalapit na paghaharap. Pagdating nila sa mansyon, naabutan nila si Isabel sa sala. Nag-aayos ito ng mga bulaklak sa isang florera. Kumikilos na para bang siya na ang bagong may-ari ng bahay. Nagulat ito nang makita si Livia sa likod ni Tiago. "Livia, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Isabel. Ang kanyang pagkukunwari ay agad na bumalik. Tumingin siya kay Tiago. "Tiago, nag-usap na tayo, di ba? She's not welcome here." "Umupo ka, Isabel," utos ni Tiago. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "What? Bakit ako? Siya ang dapat mong paalisin." "Sinabi kong umupo ka," ulit ni Tiago. Mas may diin ngayon. Isang babala. Napalunok si Isabel. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Tiago. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Dahan-dahan itong umupo sa sofa. Ang kanyang postura ay depensiba. Tumayo si Livia sa tabi ni Tiago, hindi na natatakot. Ang babaeng bumalik ngayon ay hindi na ang babaeng umalis kahapon. "Isabel, gusto lang naming linawin ang isang bagay." Simula ni Tiago. "Ang araw na to, sa bodega. Ano ang meron doon?"
Mabilis na sagot ni Isabel. Tinulungan ko lang siyang maghanap ng lumang gamit. Tapos siya itong nakakita ng kung ano man yon. Talaga? Sabi ni Tiago kinuha ang kanyang cellphone. Kasi may iba akong nakita. Pinindot niya ang play. Ang screen ng kanyang cellphone ay nagpakita ng isang malinaw na video. Ang video mula sa security camera sa labas ng bodega. Kitang-kita sa video ang pagpasok nilang dalawa. At pagkatapos ng ilang minuto, kitang-kita rin kung paano maingat na inilabas ni Isabel ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa bago ito itinapon sa sahig malapit sa hagdan. Bago niya tinawag si Livia para lumabas. Nakalimutan mo sigurong may camera rin sa labas ng bodega, Isabel? Malamig na sabi ni Tiago. At nakalimutan mo rin sigurong ang mga camera sa loob ay ako ang may control. Bago mo pa man siya dalhin doon, pinatay ko na ang signal ng camera na yon para sana tanggalin. Pero ikaw pala ang may dalang props para sa eksena mo. Nanlamig si Isabel. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Nahuli siya. Walang lusot. Paano mo? Hindi na yan mahalaga, sabi ni Tiago. Ang tanong ay bakit? Bakit mo ginawa yon? Doon na bumigay si Isabel. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho at ang lahat ng kanyang pinipigilang galit at inggit ay sumabog. Bakit? Sigaw niya, niya. Tumatayo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahil dapat ako yon, Tiago. Ako. Hindi siya. Itinuro niya si Livia. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Nang mamatay si ate, dapat ako ang pumalit sa pwesto niya. Ako dapat ang nag-aalaga kay Alice. Ako dapat ang nasa tabi mo. Mahal kita, Tiago. Mahal na mahal kita bago mo pa man makilala si ate Annalyn. Natigilan si Tiago at Livia. Ang lihim na matagal nang kinikim-kim ni Isabel ay sa wakas lumabas na. Pero hindi mo ako pinansin. Patuloy ni Isabel. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Mas pinili mo ang ate ko. At ngayong wala na siya, akala ko sa wakas, mapapansin mo na ako. Pero dumating siya. Isang hamak na katulong, isang babaeng walang-wala. At nahulog ka sa kanya? Anong meron siya na wala ako? Mayroon siyang isang bagay na hinding-hindi mo magkakaroon, Isabel. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Livia, nagsasalita sa unang pagkakataon. Isang pusong totoo. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal kay Isabel. Tumingin siya kay Tiago, naghahanap ng kakampi, ngunit ang nakita niya lang ay pagkadismaya. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, Tiago. Para sa atin. Umiling si Tiago. Hindi. Ginawa mo ang lahat ng ito para sa sarili mo. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ito. Umalis ka na, Isabel, at huwag ka nang babalik. Tumingin si Isabel mula kay Tiago, papunta kay Livia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhay. Alam niyang talo na siya. Walang sabing kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas ng pinto. Nang makalabas siya, isinara ni Tiago ang pinto. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa sala. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng lihim ay nailabas na. Ang natira na lang ay ang 2 taong nasaktan, nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanilang mga nakaraan. Dahan-dahang lumingon si Tiago kay Livia. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Livia dati. Isang halo ng pagsisisi, pasasalamat, at isang mahinang sinag ng pag-asa. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagsalita si Livia. Tumingin lang sila sa isa't isa. Alam na ang kabanatang ito ng kanilang buhay ay tapos na. Ngayon, kailangan nilang magdesisyon kung handa na ba silang magsimulang muli at magsulat ng isang bago. Pagkaalis ni Isabel, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa mansyon. Ito ay hindi ang dating malamig na katahimikan, kundi isang tahimik na pag-asa na para bang ang buong bahay ay nakahinga na rin ng maluwag.
Pero sa pagitan ni Tiago at Livia, mayroon pa ring isang puwang. Isang puwang na puno ng mga hindi masabing salita. Mga sugat na kailangan pang hilumin. Gusto mo ng kape? Alok ni Tiago, sinisira ang katahimikan. Tumango si Livia. Nagtungo sila sa kusina. Habang nagtitimpla si Tiago, umupo si Livia sa may mesa, pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Nakita niya ang pag-iingat sa mga kamay nito, ang pagod sa mga mata, at ang bigat sa kanyang mga balikat na tila bahagyang gumaan. Inilapag ni Tiago ang 2 tasa sa lamesa at umupo sa kanyang tapat. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog ng kanilang paghinga at ang amoy ng kape ang pumuno sa hangin. Livia! Simula ni Tiago, ang kanyang boses ay mahina at puno ng sinseridad. Alam kong kulang ang salitang sorry. Alam kong hindi kayang burahin ng kahit anong salita ang sakit na naidulot ko sa'yo. Hinawakan niya ang kanyang tasa na para bang kumukuha ng lakas mula sa init nito. Pero gusto kong malaman mo, ang pagsisisi ko ay totoo at kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, hindi para sa akin, kundi para kay Alice. Gusto kong subukang itama ang lahat. Tumingin si Livia sa kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Naalala niya ang pag-iyak ni Alice kagabi. Naalala niya ang lungkot sa mga mata ng bata. At naalala niya ang lalaking basang-basa sa ulan. Ibinababa ang lahat ng kanyang pride para lang aminin ang kanyang kasalanan. Paano? Simpleng tanong niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Tiago. Sa tamang paraan, sa pagkakataong ito, walang kamera, walang pagdududa, tanging tiwala lang. Huminga siya ng malalim. Livia, hindi bilang amo sa isang kasambahay, kundi bilang isang tao sa isa pa. Pwede ka bang bumalik? Hindi lang para alagaan si Alice, kundi para tulungan akong buuin muli ang pamilya namin. Tumingin si Livia sa mga mata ni Tiago. Nakita niya ang katotohanan doon. Nakita niya ang isang taong handang magbago. At sa kanyang puso, alam niyang matagal na niyang napatawad ito. Simula pa lang noong aminin nito ang lahat sa gitna ng ulan. Dahan-dahan, tumango si Livia para kay Alice. Ang ngiti ni Tiago ay lumawak. Isang nangiti na sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. Salamat, Livia. Salamat. Sa mga sumunod na linggo, isang bagong yugto ang nagsimula sa mansyon ng mga Carvalho. Ang mga kamera ay tinanggal lahat ni Tiago. Ang silid paniniktik ay ginawa niyang isang maliit na library para kay Alice. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataong nagkakailangan pa rin sila. May mga sugat na paminsan-minsan ay kumikirot. Ngunit sa bawat araw, natututo silang magtiwala muli. Tinupad ni Tiago ang kanyang mga pangako. Sa tulong ng kanyang mga abogado, sinampahan niya ng kaso ang Alcantara Holdings. Nakuha ng pamilya ni Livia ang hustisya na matagal na nilang inaasam. Ngunit hindi doon natapos si Tiago. Isang hapon, inabutan niya si Livia ng isang envelope. Ano to? Tanong niya. Buksan mo, sabi ni Tiago nakangiti. Binuksan ito ni Livia. Sa loob, nakita niya ang mga enrollment form at resibo mula sa dati niyang universidad. Nakasulat doon ang kanyang pangalan. Bayad na para sa buong semestre. Sir Tiago, hindi ko po matatanggap to, sabi ni Livia, gulat na gulat. Hindi yan utang na loob, Livia. Investment yan, sabi ni Tiago, para sa future physical therapist ng anak ko at para sa mga pangarap mo. Huwag mong hayaang may kahit sinong humadlang doon, kahit ako. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Livia ang kanyang mga luha. Pero ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Niyakap niya si Tiago, isang yakap na puno ng pasasalamat. Niyakap din siya nito pabalik. At sa sandaling iyon, ang huling pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang kanilang samahan ay lumalim. Mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa pagiging matalik na magkaibigan. At hindi nagtagal,
Namalaya na lang nila ang sarili na nahuhulog sa isa't isa. Isang gabi, habang pinapanood nila si Alice na mahimbing na natutulog, hinawakan ni Tiago ang kamay ni Livia. "Alam kong masyadong mabilis," sabi niya. "At alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Pero sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging ganito kasigurado." Lumuhod siya sa harap ni Livia, walang singsing, walang mamahaling regalo. Tanging ang kanyang puso na bukas at tapat. "Livia Reyes, hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay, pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng tiwala at pagmamahal ko. Papayag ka bang pakasalan ako? Papayag ka bang bumuo tayo ng isang tunay na pamilya kasama si Alice?" Tumingin si Livia sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, pagkatapos ay sa natutulog na anghel sa kuna. Ang kanyang sagot ay simple at sigurado. "Oo, Tiago. Oo." Nagpakasal sila sa isang simple at pribadong seremonya sa hardin ng mansyon, kasama lang ang pamilya ni Livia at si Manang Elena. Habang suot ni Livia ang kanyang puting bestida at habang hawak ni Tiago si Alice sa kanyang mga braso, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ilang buwan ang lumipas, si Livia ay bumalik na sa pag-aaral, habang si Tiago naman ay mas naging hands-on na ama. Ang kanilang bahay ay puno na ng tawa at pagmamahalan. Isang maaraw na hapon, habang naglalaro sila sa hardin, inalalaya ni Livia si Alice na tumayo, nakahawak sa isang maliit na upuan. "Kaya mo yan, anak," sabi ni Tiago. Ilang hakbang ang layo, ang kanyang mga braso ay nakaabang. Si Alice, na mas malakas na ngayon dahil sa walang sawang therapy ni Livia, ay humigpit ang kapit sa upuan. Tumingin ito sa kanyang ama, pagkatapos ay sa kanyang ina. At pagkatapos, sa isang iglap na hindi nila malilimutan, binitawan nito ang upuan. Napatigil ang lahat. Ang maliit na bata ay bahagyang umindayog, naghahanap ng balanse. Ang kanyang mga binti, na dati walang buhay, ay nanginginig sa pagsisikap. "Halika, anak. Kay Daddy," malambing na tawag ni Tiago. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa at pananabik. Tumingin si Alice sa kanya at sa mga mata nito ay may isang bagong ningning. Ang ningning ng determinasyon na minana nito sa kanyang mga magulang. At pagkatapos, itinaas nito ang isang paa, isang hakbang, isang maliit, nanginginig, ngunit totoong hakbang. Napatigil ang pag-ikot ng mundo ni Tiago. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang huni ng mga ibon, ang ihip ng hangin, ay biglang naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak, nakatayo sa sarili nitong mga paa, kahit isang saglit lang. Ang isang hakbang na yon ay hindi lang isang hakbang. Ito ang bunga ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ito ang bawat luhang pumatak, bawat gabing walang tulog, bawat dasal na inusal. Ito ang katibayan na ang pag-ibig at pag-asa ay kayang maghilom ng kahit anong sugat. Napatakip si Livia sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi ng kaligayahan. Nakita niya ang panginginig sa mga binti ni Alice, ngunit nakita rin niya ang lakas na hindi pa niya nakikita dati. Ang batang minahal niya mula sa unang araw, ang batang naging dahilan ng lahat, ay nasa bingit na ng isang milagro. "Kaya mo yan, mahal ko." Bulong niya. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal. Isa pang hakbang, na para bang narinig ang kanilang mga puso, muling itinaas ni Alice ang isa pa niyang paa. Ang pangalawang hakbang, mas matatag na ngayon. Pagkatapos ay ang pangatlo, naglalakad na siya. Pabagsak, nanginginig, ngunit naglalakad, papunta sa mga nakaabang na braso ng kanyang ama. Hindi na napigilan ni Tiago ang kanyang mga luha. Tumulo ito nang walang paalam sa kanyang mga pisngi habang papalapit ang kanyang anak. Ito ang mga luha na matagal na niyang gustong ilabas. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng purong kaligayahan. Sa wakas,
Narating ni Alice ang kanyang ama. Bumagsak ito sa kanyang mga braso at isang matamis na halakhak ang kumawala sa munting bibig nito. Daddy! Ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Alice ang salitang iyon. Niyakap ni Tiago ang kanyang anak ng napakahigpit na para bang ayaw na niya itong bitawan. Hinalikan niya ito sa buhok, sa noo, sa pisngi. Yes, anak. Nandito si Daddy. Ang galing-galing mo. Lumapit si Livia, lumuhod sa tabi nila at niyakap silang dalawa. Ang tatlo sa kanila ay naging isa sa gitna ng hardin. Isang bilog ng pagmamahal, tawa at mga luha ng tagumpay. Tumingin si Tiago kay Livia sa ibabaw ng ulo ni Alice. Ang kanyang mga mata ay nangungusap, nagpapasalamat, nagmamahal. Hinawakan niya ang pisngi nito. Pinunasan ang mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Sabi ko na nga ba, bulong ni Tiago, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sabi ko na nga ba isa kang himala. Ngumiti si Livia. Isang ngiting naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan at lahat ng magandang kinabukasan na naghihintay. Hindi Tiago, tayo. Tayo ang himala. Itinaas nila si Alice at ang tawa ng bata ay pumailan lang sa hangin. Isang musika na nagsasabing ang lahat ng sakit ay tapos na. Mula sa bintana ng kusina, nakangiting pinapanood sila ni Manang Elena. Sa wakas, ang mansyon ay hindi na lang isang bahay. Ito ay naging isang tunay na tahanan. Ang kwento ni Tiago at Livia ay hindi isang perpektong kwento. Nagsimula ito sa pagdududa, sa takot, at sa mga nakatagong mata. Ngunit sa huli, ipinakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa hindi pagkakamali, kundi sa pagpapatawad. Hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo. At sa gitna ng kanilang hardin, habang papalubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang sinag sa kanilang tatlo, nahanap nila ang kanilang happily ever after. Hindi sa isang malaking palasyo o sa walang katapusang kayamanan, kundi sa isang simpleng sandali, isang pamilyang buo, isang pusong naghilom at ang mga unang hakbang ng isang bata patungo sa isang magandang bukas. Tumingin si Tiago sa kanyang mag-ina, ang dalawang babaeng nagligtas sa kanya mula sa kanyang sarili. Hinigpitan niya ang yakap sa kanila. Salamat, bulong niya, hindi lang kay Livia, kundi sa buong sansinukob. Salamat sa pagdating niyo sa buhay ko. Kayo ang lahat sa akin. At sa ilalim ng papalubog na araw, alam niyang ito ay hindi isang katapusan, kundi isang magandang simula pa lamang.